Siguro, hindi ka naman talaga kabilang. Iyan ang sinabi ng kapatid ko noong makita kong inilagay ako ng seating chart sa labas, katabi ng mga basurahan. Amoy sampagita at Zonrox ang pasilyo. Rinig ko mula sa loob ang DJ, nagbibilang pababa para sa kanilang unang sayaw. Inayos ni Mama ang kanyang perlas. Umiwas ng tingin si Papa. Hinigpitan ko ang hawak sa regalong binalot ko pa kagabi. Pinagpag ang suot kong damit na kulay alak at pinili ang katahimikan. Walang sagutan, walang luha. Tumayo ako at naglakad palabas sa malamig na hangin ng Tagaytay. 5 minuto ang lumipas, tumahimik ang mga aranya, at isang tili ang humati sa katahimikan ng bulwagan. Ito ang nangyari sumunod. Matalim ang hangin sa Tagaytay noong umagang iyon. Yung klase ng hangin na amoy pino at pera. Pinili ng kapatid kong si Lara ang Lakeside Resort dahil sa mala-European nitong ganda, yung lugar na pinupuntahan ng mga tao para lang mag-photo op at ipamukha na imbitado sila. Ang glass ballroom ay nakadungaw sa taal. Napapalamutian ng mga orkidya at kandilang lumulutang sa mga kristal na mangkok. Bawat mesa sa loob ay kumikinang sa ilalim ng mga grand chandelier. Ang mesa ko, sa kasamaang palad, ay nasa labas malapit sa tapunan ng basura. Nagmaneho ako ng mag-isa ng 3 oras mula Makati. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang huling text ni Mama. "Please, Amara, walang drama ngayon." Araw ito ni Lara. Iyon lang naman ang papel ko sa kanya. Isang instruksyon, isang babala, huwag mag-iingay. Huwag kumuha ng espasyo. Huwag ipaalala sa sino man na may isa pa silang anak. Lumaki kami na parang cliche sa mga family portrait. Ang golden child at ang tahimik lang, si Lara. Puno ng ribbon at tropeo. Ako. May mga report card na walang tumitingin. Siya, iiyak lang at sasagipin agad. Ako, aayusin ang lahat pero babaliwalain. Sabi ni Mama. Ako raw yung madaling alagaan. Sabi ni Papa. Independent ako. Pareho lang ang ibig sabihin noon. Mas komportable sila kung invisible ako. Ang huling beses na nakita ko silang magkakasama ay noong reunion noong Pasko, 3 taon na ang nakararaan. Naalala ko ang amoy ng sunog na leche flan at lemon cleaner sa bahay. Nasa Portugal si Lara kasama ang bago niyang boyfriend at sa unang pagkakataon, magaan ang hangin. Inutusan ako ni Mama na kunin ang lumang photo album sa drawer ng kanyang tokador. Sa halip, ang nakita ko ay ang maliit niyang brown na diary. Malambot na ang gilid dahil sa tagal ng gamit. Binuklat ko ito. Na-curious ako. Hanggang sa ma-realize kong bawat pahina ay nagsisimula sa parehong paraan. Unang araw ni Lara sa kindergarten. Paboritong ulam ni Lara. Pagpasa ni Lara sa Lasal. Wala ni isang linya tungkol sa akin. Wala ang mga birthday ko. Wala ang pangalan ko. Nang tanungin ko kung bakit, ngumiti lang si Mama na parang ang tanga ng tanong ko. Hindi mo naman kailangan ng atensyon, anak. Okay ka naman palagi eh. Nang gabing iyon, natutunan ko na may 2 klase ng pagiging limot. Iniisip ko ang diary na iyon habang naglalakad ako patungo sa ballroom. Ang takong ko ay tumutunog sa marmol. Mula sa salaming pinto, nakita ko silang nagpo-pose para sa litrato. Si Mama na naka-champagne silk, si Papa na inaayos ang kurbata, at si Lara na nagliliwanag sa puti. Lumingon siya nang makita niya ako. Ngumiti siya sa paraang ngumingiti ang tao sa mga sales lady na hindi naman nila tatandaan. Hinarang ako ng coordinator, gamit ang kanyang clipboard. "Kayo po si Miss Amara?" Tanong niya. Oo. Nawala ang polite ng ngiti niya nang makita ang pangalan ko. "Nakalista po kayo sa hallway seating." Natawa ako, hinihintay na bawiin niya. Hindi niya binawi. Hallway seating. Sa tabi ng mga basurahan, sinundan ko ang kamay niya patungo sa maliit na folding table malapit sa pinto ng serbisyo. Mula doon, kitang-kita ko ang buong ballroom. Bawat kinang, bawat tawa. Pero may pader sa pagitan namin, literal at hindi. Ibinaba ko ang regalo ko sa mesa.
Isang maliit na kahong nakabalot sa pilak na ilang oras kong pinili at tumitig sa salamin. Sa loob, itinataas ni Lara ang kanyang baso para sa litrato. Inaayos ni Mama ang belo niya. Sa labas, nakaupo ako sa malamig na hangin at sinabi sa sarili ko ang kasinungalingang ilang taon ko nang sinasabi. Okay lang. Hindi mo sila kailangan. Pero ang totoo, bumibigat ang dibdib ko, tahimik at solido. Siguro nga, hindi ko sila kailangan. Pero hindi ibig sabihin nun ay may karapatan silang tratuhin ako, na parang hindi ako nag-exist. Sinubukan kong maglaho sa background tulad ng dati, pero hindi tahimik ang hallway. Labas-masok ang mga staff sa service door. Nagtutulak ng mga timba ng natutunaw na yelo, nagtatawanan ng mahina. Tuwing bubukas ito, nasisilip ko ang kinang ng mga chandelier, ang pag-ugoy ng mga gown, ang kamay ng aking ina sa balikat ni Lara na parang koronang tanda ng pag-apruba. Tapos, nagbago ang tawanan. Tumingala ako at nakita si Lara na naglalakad palapit sa akin. Hawak ang bouquet sa isang kamay. Ang belo ay nakaladkad sa likod na parang usok. Huminto siya bago mismo sa pintuan. Ang refleksyon niya ay dumoble sa salamin. Dalawang bersyon niya. Isang sinasamba sa loob, isang malupit sa labas. Oh, sabi niya, nakatagilid ang ulo. Mukhang nahanap din nila kung saan ka nababagay. Kumurap ako. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya ng pangiwi. Yung ngiting nakikita ko na mula pagkabata. Yung ginagamit niya bago agawin ang eksena. Siguro, hindi ka naman talaga kabilang. Ang mga salita ay binitawan ng napakahina kaya halos hindi ko napansin kung gaano katalim. Hindi ka naman talaga kabilang. Parang math lang. Parang isa akong maling kalkulasyon. Sa isang saglit, wala akong sinabi. Nanuyo ang lalamunan ko. Yung klase ng panunuyo na galing sa paglunok ng sobrang pride. Sa likod niya, tinatawag na siya ng photographer. Bride, kailangan ka na namin sa shot. Hindi siya gumalaw. Gusto niyang mag-react ako umiyak, magmakaawa, patunayan ang punto niya. Alam mo, sabi ko ng mahina, palaging may espasyo para sa ating dalawa. Ikaw lang ang pilit na nagpapasikip nito. Nanliit ang mga mata niya. Hay naku, Amara. Hindi lahat tungkol sa'yo. Araw ko to. Pwede bang magpanggap ka man lang na masaya ka? Nagpakawala ako ng maliit na tawa. Yung tunog na parang hangin na tumatakas sa bitak. Sinisigurado mong hindi nga ako makaupo sa parehong kwarto. Ano ba eksakto ang sineselebrate ko? Sandaling nawala ang maskara niya. Nakakita ako ng kislap ng takot siguro. Tapos, tumuwid siya ng tayo. Tinaas ang baba. Palagi mong binabaliktad ang mga bagay. Baka tama nga si Mama. Pinapahirapan mo ang lahat, Amara. Ang pangalan ay tumama nang mas masakit kaysa sa gusto ko. Naalala ko ulit ang brown na notebook, bawat pahina puno ng buhay ni Lara at wala ni isa tungkol sa akin. Hindi ako nagpapahirap, sabi ko. Ayaw mo lang na nakikita ko ang mga bagay kung ano talaga sila. Umikot ang mga mata niya. Tunog papa ka na naman. Kawawa at ampalaya. Tanggapin mo na, Amara. Walang may kailangan ng approval mo. Wala dito. At wala kahit kailan. Tumalikod siya, nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango at panghahamak. Pinanood ko siyang umalis, ang puti niyang gown ay winalis ang sahig at naramdaman ko ang pamilyar na hapdi sa likod ng aking mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi na pareho ang sakit. Mas malinis ang hapdi. Nang sumara ang pinto sa likod niya, kinuha ko ang maliit na pilak na kahon mula sa mesa. Ang regalong pinili ko noong nakaraang gabi, binalot ng tahimik na pasensya. Hinaplos ko ang ribbon ng isang beses, tapos isinilid ko ito sa bag ko. Kung ayaw nila ako sa loob, pues. Pero hindi ako aalis nang walang iniiwan. Hindi ngayon. Ilang sandali akong nakaupo lang doon. Ang mga daliri ay nakadiin sa makinis na gilid ng kahon. Nakikinig sa muffled na tugtog na tumatagos sa pinto ng ballroom. Dapat ay first dance na nila. Isang perpektong litrato. Inimagine ko si Mama na nagpupunas ng luha, si Papa na pumapalakpak ng alanganin, si Lara na ninanamnam ang palakpakan ang parehong eksena
na pinanood ko buong buhay ko mula sa gilid. Pero naputol ang mga gilid. Dahan-dahan akong tumayo. Ang refleksyon ko sa salamin ay kalmado pa rin. Baka nga elegante pa kung hindi ka titingin ng malapitan. Sa loob ng bag, ang pilak na regalo ay mas mabigat kaysa dapat. Maingat ko itong binalot kagabi. Tinali ang ribbon ng mas mahigpit kaysa kinakailangan. Hindi lang ito basta regalo. Ito ay ebidensya. Isang bagay na pwedeng bumasag sa imaheng binuo ni Lara mula sa mga kasinungalingan. 3 linggo bago nito, nakasalubong ko ang isa sa mga dating katrabaho niya sa BGC. Ipinagmamayabang daw ni Lara sa loob ng ilang buwan ang pagpapakasal sa mayaman kung gaano kadaling makuha ang tiwala ni Nico. Sweet siya, sabi daw ni Lara, pero uto-uto. Ilang pekeng luha lang. Akin na ang bahay, ang pera, ang apelyido. Tumawa raw siya. Lumamig ang kape ko noon. Hindi ko planong gamitin ang impormasyong iyon hanggang ngayong araw. Bago umalis sa hallway, naglakad ako pabalik sa reception table malapit sa entrance ng ballroom. Abala ang wedding planner. Inaayos ang mga centerpiece. Ibineni ko ang maliit na pilak na kahon sa gitna ng iba pang mga regalo, mismo sa ibabaw ng tumpok na may label na para kay Lara at Nico. Sa loob, sa ibabaw ng isang crystal frame, ay isang nakatuping sulat at printout ng mga mensahe na ipinakita sa akin ng katrabaho niya, mga screenshot at resibo. Hindi banta, kundi katotohanan. Umurong ako. Tinignan ang sarili sa salamin sa huling pagkakataon at inayos ang damit ko. Hindi kumakabog ang dibdib ko. Ito ay matatag kalmado sa paraang parang bago sa pakiramdam. Tapos, tumalikod ako at naglakad patungo sa exit. Sinalubong ako ng gabi sa tagaytay ng bugso ng malamig na hangin. Ang lawa ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Isang salamin na hindi ko na kailangan. Rinig ko ang mahinang echo ng palakpakan sa likod ko. Ang crowd na naghihiyawan para sa isang sayaw na wala na akong pakialam panoorin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nagmukhang maliit. Hindi ako naging invisible. Narating ko ang parking lot. Ang tunog ng graba sa ilalim ng takong ko ay parang bantas. Walang dramatikong paalam. Walang speech. Kundi ang tahimik na pagsara ng pinto ng kotse. Habang ini-start ko ang makina, lumingon ako minsan sa mga umiilaw na bintana, sa mga aninong gumagalaw sa likod ng salamin, at bumulong sa sarili. Bahala na ang katotohanan. Sa loob ng ballroom, lumulutang pa rin ang tawanan sa ibabaw ng musika. Isang saxophonist ang tumugtog ng malambot na nota. Nag-ingay ang mga baso. Ang mga bisita ay nagsiksikan palapit sa mag-asawa sa dance floor. Nagliliwanag si Lara sa mabigat niyang puting gown, ang larawan ng perpeksyon na ilang buwan niyang pinaghandaan. Pinaikot siya ni Nico. 1, 2 ang flashes ng kamera ay pinipinturahan ang lahat ng ginto. Mula sa labas, sa matataas na bintana, ang eksena ay mukhang snow globe selyado, walang dungis, hindi totoo. Tapos, binuksan ang pilak na kahon. Nangyari ito malapit sa gift table. Isang pinsan ang nag-iipon ng mga regalo, inaayos ang mga ribbon para sa litrato. May nagsabing, "Buksan na natin ang ilan!" Isang biglaang show para sa mga bisita. Lumingon si Lara, na tumatawa, at hinila ang ribbon, nalaglag ang papel, naangat ang takip. At sa loob ay nakahimlay ang crystal frame, at sa ilalim nito ang nakatuping sulat. Nag-alinlangan ang kamay niya. "Ano to?" Sumilip si Nico. Dumulas ang sulat at lumapag ng nakataob sa mesa. Nahagip ng mata niya ang mga screenshot bago pa ito maagaw ni Lara. Kumunot ang noo niya. Binabasa ang mga text message na nakaprint sa maputlang asul na bubbles. Isang pangungusap ang umangat. Napakadali niyang hawakan. Iyak lang ako ng kaunti. Bibilhin na niya lahat ng gusto ko. Hindi agad tumigil ang musika. Humina lang ito. Nadapa ang violinist. Namintis ang isang beat. Nanginginig ang mga daliri ni Lara. Hindi ito may sumusubok na. Hindi sumagot si Nico. Patuloy lang siya sa pagbabasa. Pahina, bawat linya,
ay mas malala kaysa sa huli. Mga biro tungkol sa pagpapapirma sa kanya ng prenup muna. Paglilipat kay mama at papa sa guest house kapag nakuha na niya ang loob nito. Ang parehong ngisi na ibinigay niya sa akin kanina, ngayon ay nagyelo sa mukha niya, marupok at mali. Ang kanyang biyenan, si Doña Victoria, ay nanonood mula sa kabila ng kwarto. Nang marinig niya ang pangalang Amara Hayes na ibinulong ng isang bridesmaid, tumigas ang ekspresyon niya. Tumawid siya sa sahig nang may mabagal na kasiguraduhan ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Sa tingin ko dapat mong basahin ang natitira bago ka manisi ng iba, sabi niya. Dumating ito sa akin kaninang umaga. Na-forward mula sa stylist na kinuha mo. Mukhang na-send sa maling group chat. Namutla ang mukha ni Lara. Hindi posible yan. Mababa ang boses ni Nico. Totoo ito, Lara. Tugma ang mga petsa. Binuklat niya ang huling pahina. Isang litrato ng text niya. Mapapasakin ang bahay bago magpasko. Isang sabay-sabay na singhap ang dumaloy sa mga bisita. Naglabasan ang mga cellphone. Nanigas ang photographer sa kalagitnaan ng shot. May bumulong. Diyos ko, sinungga ba ni Lara ang mga papel? Hindi mo pwedeng ipakita sa mga tao yan. Humarang si Doña Victoria sa pagitan nila. Ikaw mismo ang nagpakita niyan. Hija, doon nagsimula ang tili. Hindi malakas sa simula, parang hangin lang na lumalabas sa katawan ng masyadong mabilis. Umatras si Lara, sumabit ang laylayan ng gown niya sa takong. Hindi! Hindi niyo naiintindihan. Nagsisinungaling siya. Siya, ang kapatid ko. Siya ang may gawa nito. Humigpit ang panga ni Nico. Hindi si Amara ang nagsulat ng mga mensaheng to. Itinanim niya lang. Nagseselos siya. Palagi na lang siyang, tama na. Ang nag-iisang salita ay bumasag sa kwarto parang latigo. Ikaw ang gumawa nito. Ipinahiya mo siya ngayong araw at akala mo walang makakakita kung sino ka talaga. Lahat ng mukha ay nakalingon na sa kanila. Ibinaba ng DJ ang volume. Isang boses ng bata ang nagtanong, Mommy, anong nangyayari? Ang perpektong araw ni Lara ay natutunaw at hindi na niya kaya pang magpigil. Umikot siya paharap sa mga magulang namin. Gawin niyo naman ang trabaho niyo. Ang nanay ko, si Mama, ay nakatayo ng maputla at naninigas malapit sa head table. Nanginginig ang hawak na champagne glass. Si Papa ay nakatingin sa sahig, nakadiin ang mga labi. Sa unang pagkakataon, wala ni isa ang nagtanggol sa kanya. Alam mo, sabi ni Nico ng mahina, nanginginig na ang boses ngayon. Alam na alam mo ang ginagawa mo. Dumukot siya sa kanyang jacket, inilabas ang isang nakatuping dokumento at ibinagsak sa mesa. Ito ang petisyon para sa annulment. Napirmahan ko na. Hindi ko ipaparehistro ang kasal na to. Tinitigan ni Lara ang papel na parang kuryente. Hindi pwede, Nico. Hindi mo ako pwedeng ipahiya ng ganito. Hindi kita pinapahiya, sabi niya. Ikaw, ang gumawa niyan sa sarili mo. May nagpatay ng musika ng tuluyan. Ang kwarto ay nahulog sa katahimikang sobrang lalim. Humuhuni na ito sa tenga ng mga tao. Tapos dumating ang tunog na tatandaan ng mga bisita. Kristal na nababasag nang tumama ang frame sa sahig. Nabasag ang boses niya. Siya ang nasa likod nito. Si Amara ang may kasalanan ng lahat. Mabagal na bumuga ng hangin si Doña Victoria. Nakakatawa. Ang tanging ginawa lang ng kapatid mo ay sabihin ang totoo. Sa labas, nakahinto ako habang umaandar ang makina ng kotse. Ang liwanag mula sa mga bintana ng ballroom ay kumikislap sa lawa. Hindi ko rinig ang bawat salita, pero narinig ko ang tili. Dumating ito ng matalim at mataas, umaalingaw-ngaw sa tubig, sinundan ng kalabog ng natumbang upuan. Ang tunog na hinintay ko buong buhay ko hindi dahil sa kalupitan, kundi para sa katapusan. Sa loob, ang maskara ni Lara ay gumuguhit sa pisngi niya. Pagsisisihan mo to! Sigaw niya, basag ang boses. Tumalikod si Nico, mabigat ang balikat. Hindi, Lara. Ikaw ang magsisisi. Naglakad siya paalis ng dance floor. Sinundan ni Doña Victoria
Nahawi ang mga tao sa paligid nila parang tubig sa dagat. Inabot ni Mama ang braso ni Lara. Anak, siguro dapat tayong lumabas muna. Huwag niyo akong hawakan. Iyak niya, kumakawala. Gusto niyo to. Hindi niyo ako minahal ng sapat. Ang boses niya ay natunaw sa mga hikbi. Nagsalita si Papa nang mahina sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Dapat kang humingi ng tawad sa kapatid mo. Natigilan ang lahat sa mga salita. Kahit si Mama. Pero tumawa lang si Lara, isang tunog na sobrang lutong. Hindi umabot sa mga mata niya. Mag-sorry sa kanya? Hindi naman siya pamilya. Mabagal na umiling si Papa. Diyan ka nagkamali. Iniwan niya iyon doon. Tumalikod. Lumalaylay ang balikat. Habang sumusunod sa mga tao palabas. Nang dumilim na ang mga ilaw at nagsimula ng magwalis ng basag na salamin ang staff, nakaupo si Lara mag-isa sa ilalim ng chandelier. Ang damit niya, na kanina'y nakakasilaw, ngayon ay mukhang mabigat at gusot. Nahulog ang bouquet sa tabi ng upuan niya. Ang parehong mga kamay na nagtulak sa akin palayo ay nakakuyom ngayon sa hangin, desperado sa makakapitan. Hindi niya ako nakita kailanman. Wala na ako doon. Mula sa malabong bintana ng kotse, pinanood ko ang mga bisitang nagmamadaling lumabas sa parking lot. May mga bulungan sa likod nila. Nasa social media na lahat. Nakita mo ba yung mukha niya? Kawawang bata. Hindi. Yung isa. Yung kapatid. Wala akong naramdamang tagumpay. Katahimikan lang. Ipinatong ko ang kamay ko sa manibela at inisip ang hallway, ang amoy ng sampagita at Zonrox, ang folding chair na tumutunog kapag umuupo ako. Kung paano nagsimula ang lahat sa isang upuan sa tabi ng basurahan. Kung paano nagtapos sa katotohanang inilatag sa harap ng lahat ng taong tumingin lagpas sa akin. Ang hustisya, hindi palaging umuungol. Minsan, bumubulong lang ito. Ngayon, nakikita ka na nila. Nawala ang tili, nilamon ng gabi. Tumahimik ulit ang lawa, makinis at kalmado. Inikot ko ang susi, hinugasan ng headlights ang graba. At nagmaneho palayo sa tunog ng gumuguhong perpektong mundo ng kapatid ko. Nang marating ko ang Makati, nagsisimula ng mag-abo ang langit. Ang mga sign sa SLEX ay lumabo sa ham ng gulong. Tuloy-tuloy at mababa parang white noise pagkatapos ng ilang taong sigawan na natutunan kong huwag pansinin. Walang tigil ang vibrate ng phone ko sa cup holder. 16 missed calls. Mula kay Mama, 3 kay Papa, 1 mula sa numerong hindi ko kilala. Hindi ko tinignan kahit isa. Ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa sa mga paliwanag. Nang pumasok ako sa apartment ko, amoy kape at ulan. Ang lungsod sa labas ay gumigising na. Mga headlight na kumikislap sa bintana ko. Isinabit ko ang damit ko sa likod ng upuan at tinitigan ito. Ang malalim na kulay alak ay perpekto pa rin, hindi nadungisan ng gabi. Mukha itong baluti na hindi ko alam na suot ko pala. Isang bagong mensahe ang lumabas. Sagutin mo ang tawag, Amara. Hindi namin alam. Iyan si Mama. Palagi niyang sinasabi yan kapag nagkakagulo na. Hindi namin alam. Pero alam niya sa simula pa lang. Bawat beses na sinabihan niya akong manahimik. Bawat beses na tumawa siya sa mga biro ni Lara. Bawat beses na sinabi niyang, okay ka naman eh. Itinaob ko ang phone sa counter at binuksan ang laptop ko. Isang mapa ng Pilipinas ang kumindat pabalik sa akin, tadtad ng maliliit na coastal towns. Pumili ako ng isa sa Batanes, isang lugar na hindi ko pa napupuntahan at nag-click ng book. Isang linggo sa tabi ng dagat, tunog kapayapaan. Bago umalis, lumabas ako sa balcony. Mas malinis ang hangin ng syudad kaysa sa nakalipas na mga taon. Sa kabila ng ilog, hiniwa ng umagang araw ang skyline sa ginto at anino. Sa kanila na ang mga sorry nila, ang mga paliwanag nila, ang bersyon nila ng katotohanan. Nasa akin na ang akin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi nakikita. Ang ibig sabihin nito ay malaya. Sa kasal ng kapatid ko,
nakaupo ako sa tabi ng basurahan. Ngayong umaga, nakaupo ako sa tabi ng ilog. Parehong katahimikan, magkaibang kahulugan. Noon, kahihiyan. Ngayon, kapayapaan. Minsan, ang pinakamaingay na paghihiganti ay hindi isang tili. Ito ay ang tunog ng sarili mong mga yapak na umaalis sa kwarto. Akala nila mananatili ako palagi. Naghihintay ng approval nila, pero hindi na ako naghihintay ngayon. Hindi na ako namamalimos ng pwesto sa mesa ng iba. Gumagawa na ako ng sarili ko. Kung naitulak ka na sa gilid ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa'yo, alamin mo ito. Ang pagtalikod ay hindi kahinaan. Ito ang simula ng kalayaan. Sabihin mo sa akin, naranasan mo na bang tumalikod sa sarili mong pamilya?